It's my life. Lazy. It's my life. So, good morning guys. For today's video ay nais ko lamang i-share sa inyo ang aking live verse or favorite verse na matatagpuan natin sa Jeremiah 33:3 na sinasabi dito na kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at papahay ko sa mga bagay na dakil at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Yeah. Kung kayo nagbabasa ng Bible, napakaraming verse doon na napakaganda at talagang magkakaroon kayo ng yung favorite verse or live verse. Madami naman akong paboritong verse, kaya lang itong verse na ito ang lagi kong ginagamit sa tuwing nagkakaroon ako sa tuwing may pagkakataon na ginagawa ko na alam ko na hindi magiging madali yung kagaya nitong pagbablog. Ay agad ang pinanalangin ko sa kanya, yung verse na yun, ang pinanghawakan ko talaga na sabi ko, Lord, sinasabi kasi sa verse nito na kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahay ko sa iyo mahiwaga at dakilan, hindi mo pa nalalaman. Ang sabi ko kay Lord, nung simula na ako nag-vlog ay gusto ko makita yung hiwaga at dakilan na gagawin niya sa buhay ko sa pagbablog ko ito. And kinabukasan yun, yung challenge sa akin ng Sir Elsie at saka ng Sir Sino ako. Kumbaga, nagulat din ako doon. Parang, isa na rin yun sa mahiwaga at dakila. At saka yun, nagkaroon ako ng challenge. Kumbaga, hindi mo naman makukuha isang bagay kung hindi mo paghihirapan. Yan. Sabi ko nga, papanalangin ko lang kay Lord, nagpahiwatig na agad siya ng mahiwaga at dakila. Yun nga lang, kailangan nating yung challenge ng Sir Elsie at saka ng Sir Sino ko ay kailangan nating malagpasan. At ayun, yung verse na ito ay napakarami ng ginawa sa buhay ko. Napakarami lang nangyari sa buhay ko na mahiwaga at dakila. Example ko na lang yung sa asawa ko na meron silang parang katrabaho nila na pinakamataas sa kanila na tawag nila foreman. Tawag nila foreman. Pero meron pa silang mas foreman. Yung foreman na yun ay loko ho yun. Ayun ay pag sumakay ka sa motor niya, kung ano-anong tricks ang ginagawa niya sa motor niya, yung parang gusto niya magpakamatay, yung mga ganun ba. Well, lahat ng sumasakay daw sa kanya ay ginagawa ng kalokohan. Pero bakit po daw pag ang mister ko ang sumasakay sa kanya wala po daw siyang magawa. Chill lang po daw ang pagmamanayo. Yung mga ganun. Para bang may pumipigil daw sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ko doon sa foreman na yun, ano yun? Ang mister ko tsaka anak ko hindi pa naalis ng bahay ay pinapanalangin ko na. Kaya yun yung kaya hindi mo magawa ko yung gusto mo pagsakay sa iyo mister ko. Tsaka yung kauna-unahan din na nagtinda kami ni Nakahibon tsaka ng kuya ko ng isda pusit. Hindi ko lang tanda kung may tinda nun si Kahipon na lobster Basta tagal na yun. Yun yung ano na pagtitinda ko. Ano din yung mahal na araw. Yung unang araw pa lang, ayun agad yung verse na yun ang pinanghawakan ko. Pero nung unang araw naman ay hindi ganun kagandang benta pero may benta kami. Pero sabi nga, hindi naman porket na nalangin kay andyan agad ng tugon. Siyempre, kailangan natin magantay. Ayun, kinabukasan, inihatid muna ng kuya si Kahipon doon sa pinaglalakuan namin doon sa beach. Hindi ko matanda kung munting buhangin ba? Doon sa mga Tali Beach, yung mga gano'n, white sand. Hindi ko na, iba na kasi ang tawag ngayon. Hindi na gano'n ang tawag doon ngayon, iba na. Inihatid muna ng kuya si Kahipon doon. Ngayon, haba ako namimili ng isda, ang kuya ay nandun sa may dagat. Ayun, nung pagpunta namin sa playa, pinagkaguluhan agad yung paninda ko. Wala akong alis sa pwesto yun. Si Luningning at tigakuha ng plastic. Wala akong alis sa pwesto. Nung araw na yun, doon pa lang sa paninda namin isda, tumubo na agad kami nagmigit 1,000.
Yung ginawa, uwi ulit sa palengke. Yun, dinala na doon ng paninda namin sa doon sa dagat. Sabi ko, ang galing talaga ni Lord. Kumbaga, hindi agad daan dyan ng tugon. Pero pag tumugon naman, solid naman. Yung mga experience na hindi ko makakalimutan. Tsaka ako po, pagka kami nagtitinda, alam yan ni Nakahipo, ni Naka-Beauty, ni Naluning, na hindi pa ako maingay. Parang hindi ko ako kaya maglako na ako na mag-isa. Yung hindi ko ba ako maboka na hindi kagaya nila. Ay, ginagawa nila. Ate, diyan ka na lang sa tricycle, ikaw na lang magbantay. Yung mga ganun ba? Pero, naman, alam naman din nila na pag nagtitinda kami, hindi kami nagkakabalance man, nababayaran. Yun. Tsaka wala kaming naiwang utang. Ako tagahan ko ng pera, bayad ng bayad. Kung ubos ang paninda, dapat wala tayong balance. Yun, may napapaghatian pa rin naman kami. Tsaka naalala ko rin dati, nagbablog si Bebe. Nung nagbebenta ako ng hipon noon, may kinukuhanan ako doon sa pastor namin. Hindi ko alam kung kasosyo sila pastor doon sa hipon na kinukuha namin. Malaking farm din yun. Napagpasyahan ko na magtinda ng hipon dahil medyo murang kuha ko doon. Nagpa-order pa nga din ako noon doon. Kilo-kilo. Yung mga gantong panahon yung June. Sabi nila tayo kaya magtinda sa mga bukid-bukid yung mga ganyan. Una pala, doon lang kami nagtinda sa kanila. Ikot-ikot lang kami doon. Tapos nakakabos kami ng 10 kilos, 15 kilos. Sabi nila sa akin, ate, damihan mo na kaya ang paninda mo. At maglalakong tayo sa bukid-bukid. Yung ganyan. Noong una, isang tricycle lang kami. Noong mga sumunod na araw ako, 2 tricycle na kami. Pero yun yung ilan kami. Ay lahat kakain. Tapos gasolina pa. Halos buong bukid nang nasuboy libod namin. Sabi nga sa akin ni Pastor, Ate Mayan, ang dami niyo po. May tinutubo pa po kayo. Sabi ko nga po, Pastor, hindi ko nga po alam. Hindi ko na rin po alam. Ang dami nga ho namin. Kumbaga yung tubo ko, parang sa gastos na sabi ko, ayaan nyo na din. At least po, nakakatulong tayo. Yun, meron naman yung kahit konti, may napagpapartihan naman. At saka naaliw pa, dahil syempre, tag-ulan. Gala-gala din ang paikot-ikot kami. Tapos, pag naman may panindahan, hindi ka naman magugutom. Dahil yun, bili ng bili. Kumbaga, nararaos mo yung pamumuhay mo sa loob ng isang araw sa ganung paraan, kahit napakasimple lang. Tsaka ako ho kahit ako palasimba, yung tayo naman ho nagkakasala. Hindi naman ho mawawala yun, pero sa pagkakasala, andiyan naman ang Lord para tayo humingi ng tawad. No? Kumbaga, the more na nagkakasala ka, mas the more na lumapit ka kay Lord. Kumbaga, hindi naman perfecto. Wala namang perfecto at walang nakatabi sa pamantayan ng ating Panginoon. Yun, ang pasalamat ko lang ay yun, sa paglilingkod ko sa Kanya, yung linggo-linggo na pagsimba, pagpupuri, yun, sa Kanya lang din ako umaawi. Talagang yung sagad yung lalamunan mo pag nakanta ka na, sarap lang kumanta sa Kanya. Tapos, nakakaiyak pa, yung mga ganon. Yan, nagpapasalamat ako na napunta ako sa simbahan ng Blessed Life. Kumbaga, ang daming nabago, ang daming nangyari sa buhay ko na hindi ko nakikita sa iba. Bagamat hindi naman ako mapera dahil hindi naman mayaman. Yung sakto lang na minsan ay labis pa. Pero nakikita ko sa sarili ko na yung stress at depression ng iba ay hindi ko naman nararanasan. Yung kaya sabi ko sobrang thankful ako at sobrang blessed ko na isa ako sa naging miyembro ng Blessed Life. Kasi once na naglingkod ka kay Lord, alam mo na lagi lang siyang nandyan sa buhay mo. Na anuman yung sitwasyon mo ay meron kang tatawagan. Dahil iba naman po kasi yung naglilingkod sa
nananalangin lang. Hindi ba meron na yung nananalangin na hindi ko alam may pananampalataya ba or what. Pero sabi nila yung kahit hindi ka sumamba kahit hindi ka sumamba basta nananalangin ka, nanampalataya ka, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, ay totoo pa rin naman yun ng Diyos. Gano'n naman po yun. Pero mas iba pa rin yung linggo-linggo sumisimba tsaka yung alam mo na may ginagawa kay Lord. Yun lang yung para sa akin. Sabi ko nga, hindi sa nakasanayan na rin yung linggo-linggo na pagsimba. Kumbaga, nasa puso ko na rin siya at isip. Pag linggo, yung parang aligaga ka, hindi mo maintindihan kung unahin mo, uwi ka sa palengke, magluluto ka ng ulam, pagkatapos maglilinis ka, pagkatapos maliligo, pagkatapos yung magbibihis, diretso sa simbahan, yung mga ganun ba. Na sabi ko, kaya siguro ang iba ay hindi nakakasimba pag linggo, ay yun nga, ganun. Yung oras, kumbaga mas may priority sila pag araw ng linggo. Hindi naman ano natin na yun, ang iba nagtatrabaho, di ba? Pero sabi nga sa Biblia ay binigay nasa atin ng Diyos yung 6 na araw. Ano ba yung isang araw na hindi natin mabigay sa Kanya? Yung pagbibigay na lahat ng ating pangangailangan, yung ating kaligtasan, yung ating kalusugan. Isang araw lang ang hinihingi ng Diyos sa atin. Yan, yung simula nung nagbalag ako na yung agad verse na yun ang pinanghawakan ko. Tuwing marami ako naiisip pang iba-vlog. Pero sa tuwing umaga na mananalangin ako, yung pupunta muna ako ng simbahan. Nandun ako, nananalangin ako. Sabi ko, Lord, yun, pasalamat ka muna sa umaga na ikikanyang ginising. Yung patawarin sa mga nagawang mga kasalanan. Yung pagpapasalamat. Ang dalangin ko agad sa Kanya ano yung pwede kong gawin at magawa ngayong araw na ito. Yung ano yung pagbablog na pwede ko mai-content. Basta paglabas ko ng pinto, yun, kung anong good yung nasa isip ko, ayun agad yung tugon ni Lord. Tsaka, naisip ko na talagang para sa akin itong pagbablog dahil ang Lord kasi pagka hindi niya gusto yung ginagawa mo, hindi niya nibibigay sa iyo, aalasin niya yan sa iyo. Kumbaga, sabi ko nga kung hindi ito para sa akin, ito kasi yung cellphone ko ay minsan ay naghahang ito. Kung hindi para sa akin ang pagbablog, malamang nung unang araw pa lang nag-vlog ako, nasira na rin ang cellphone. Tapos nung mga sumunod na araw na yung ako'y napaiyak at yan may nangyari na nung gabi, sabi ko, Lord, pagka po wala akong nagawang content sa mga susunod na araw, baka po hindi niyo po talaga gusto na mag-vlog ako. Ayun, kinabukasan ay yun nga, yung nagpunta kami sa Sarcino ako. May nagawa naman ako na content. Kumbaga sabi ko, ibig sabihin, gusto ni Lord din itong ginagawa ko. Tandaan po natin, pag po hindi gusto ni Lord ang ginagawa natin, lalo't alam niya hindi po sa ikabubuti natin, aalsin po niya yun sa buhay ninyo. Ganun po yun. Tsaka sa pagbablog ko ito, sabi ko, hindi ko para stressin o depressin ang sarili ko para lang makagawa ng content. Basta lagi ko panalangin, Lord, kayo na po ang bahala. Hindi ko naman po ito magagawa kung hindi nyo po akong kasamahan at tutulungan. Kaya sa inyo ko na po ito pagkakatiwala. Kaya kahit minsan ay medyo haggard or basta nagbibidyo-video na lang ako yun. Sabi ko bahala na may manood or at least gumawa ako ng isang content. Napakaraming nagawa at ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Kanya. Nawa dumating yung araw na yun lahat kami, pamilya, sama-sama na naglilingkod sa Kanya. Sa amin apat kami dito sa bahay. Yung isa na lang yung panganay ko na lang. Pero nung siya bata-bata pa, nasimba rin siya doon. Siyempre, meron na siyang isip. Pero nung siya nagkaroon ng girlfriend, meron din silang sinisimba na simba siya. Ayun, nung nawala siya, nung hindi na siya nasimba. Sabi ko, kung sana kung magkakaroon ng asawang anak ko, yun na lang.
para kasing mas mapapanatag ang loob ko. Tsaka yun, yung sa tuwing ang mga mahal natin sa buhay ay nagtatrabaho or what yan, panalangin lang din natin yung lagi kaligtasan. Sa totoo lang, yung mister ko po ay ang kanyang motor ay pasira-sira. Doon pa po yung sa taas nagtatrabaho. Ang lagi kong panalangin kay Lord ay yung pag-iingat at kaligtasan. Pero sa awa naman ng Diyos, minsan uuwi siya dito, yung pagod siya, sabi niya, nasiraan daw siya, ganun. Pero nandun pa rin yung pag-iingat, paggabay ng Diyos na nakakauwi naman siya naligtas. Kaya sabi ko, napakagaling talaga ni Lord yung pag pinanalangin mo agad. Talagang naman iingatan talaga ang bawat isa. So yan, dito na po natatapos ang aking kwento at ang aking pagbabahagi sa inyo ng aking life verse. Marami pong salamat sa mga manonood. Alam ko na merong isa sa inyo na merong life verse. Nandyan lang naman po ang Bible. Ang Bible po kasi ay nandun na po lahat. Kung meron kayong mga katanungan sa buhay ninyo na hindi nyo masagot-sagot, humanap po kayo ng Bible at yan, basahin po ninyo. Maniwala po kayo sa akin. Yan. Siyempre, salamat din kay Lord yan sa araw na to, sa pagbibigay sa akin ng panibagong content, sa kanyang pinakamataas na papurit sa salamat. Maraming salamat din po sa lahat po ng ginagamit ng ating Panginoon. Yan, sa lahat po ng viewers. Yan, ang Diyos po ang magbalik sa inyo ng mga pagpapalang pinagkakaloob niyo sa bawat isa. Ang Diyos din po ang mag-ingat at maggabay sa inyo saan po kayo naroon. Sa inyong ding mga pamilya. Ang Diyos po ang mag-ingat at maggabay. Maraming salamat po sa lahat. Sa inyong suporta, walang sawang suporta. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Pagpalain po lahat kayo ng ating Panginoong Diyos. Dito po natapos sa aking video. Marami pong salamat sa lahat po ng mga manonood at lagi nanonood. Thank you.